guys, I'm Lebanjo at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung paano mag-apply sa Hong Kong. Base sa karanasan ko at dito sa agency ko is ito yung sasabihin ko sa yung proseso kasi sa ibang mga agency hindi ko alam kung paano ang proseso nila. So ang proseso ng agency ko, unang-una, nag-text muna ako sa kanila. Tapos binigyan nila ako ng schedule kung kailan ako pupunta sa mismong agency nila at doon magkakaroon ng interview ng brokers. Ibig sabihin ng brokers is yun yung agency ng Hong Kong. So dito sa Hong Kong napakarami ng agency. So yung agency sa Hong Kong at dito sa Pinas is nagkakaroon ng connection. Ngayon, ang mag-interview sa'yo doon sa brokers is mga Chinese din, pero marunong sila mag-English. Magaling naman sila mag-English. Kaya dapat medyo nakakaintindi ka ng medyo, alam mo na yung parang slang na mag-English. At ituturo naman sa'yo ng agency kung ano yung mga dapat isagot mo. So, yung bibigyan kayo ng papel, at i-memorize mo lang saglit. Pero yung i-memorize mo naman yun is sarili mo lang naman, introduce yourself. Yun lang naman. So, at yung gagawin yung video rin is ganun din. Ituturo sa'yo ng agency, aalalayan kayo ng agency sa Pinas kung ano yung dapat nyong gawin. So ngayon, pagpunta mo doon sa agency, nahanap mo na maaga ka pong dumating kasi baka maya maaga din nag-interview doon magtawag yung brokers. So ngayon, pagdating sa interview ng brokers, kailangan naka-smile ka. Smile ka lang pagka nagano ka. Pag pinakilala mo, I am ganito, ganyan, lagi ka naka-smile. Kasi mas approachable yun. Tsaka tuloy-tuloy mo yung English mo. Tapos, ayun, di waiting kayo. After ng interview, maghaantay, mamimili yung brokers na yun kung sino yung gusto niyang makuha. Hindi ibig sabihin na makukuha kayo lahat nun. Pili lang din kayo kung sino yung makukuha sa inyo. So, swerte mo kapag nakalagpas ka doon sa agency, ibig sabihin, nakapasa ka. Sa tingin ko naman, kailangan talaga marunong at makaintindi ka ng English kasi once na mag-interview sa'yo ang employer sa WhatsApp, English din ang isasagot mo. So, kailangan marunong kang mag-English. Kahit hindi na naman ganong kagaling ka mag-English, basta nakakaintindi ka at kahit paano, yung mga slight lang na English mo, di ba? So, yun. Tayo naman ng mga Pilipino ay karamihan marunong naman mag-English. So, yun. Yun lang. Smile. Kung ano yung tanong, yun lang din ang sagot mo. Tapos, smile pa rin. Tapos, yun. Basta ituturo naman sa'yo lahat-lahat ng sasabihin mo. And then, pagkatapos dun, pag napili ka na ng brokers, kami nun, sa 10 namin, or 15 pa kami nun, basta meron 2 na hindi natanggap sa brokers. So, yung iba, sinasabi, balik na lang. Kasi hindi lang naman yung brokers. Ibig sabihin, pwede silang bumalik ulit, pwede silang mag-apply ulit, pero ibang brokers naman. Ibig sabihin, iba namang agency sa Hong Kong. So, ibang tao na naman ang mag-interview sa kanila. Sa susunod na schedule, kasi by schedule kasi yung pag-interview ng mga brokers. So, yun, pagka swinerte ka, after nun, nakatapos mong makapasa sa interview ng brokers, ipapa-medical ka ng agency. So, yung malaking babayaran mo, iaawas lang dun sa konti. Pero dun sa agency ko, 900 ang pamedical namin. So, yung 900 na yon, lahat-lahat na yon, sa kuha ng dugo, x-ray, tapos sa ngipin, titingnan, at yung sa stool at urine, yun. Yun lang yung kukunin sa'yo. Tapos kapag fit to work ka, ibig sabihin wala kang sakit, whatever na magkaroon ka agad ng employer, hindi na sila mangangamba na diretso na yung proseso, hindi na sila mangangamba na may sakit ka. So yung total na binayaran ko talaga is 9,300. Yung 9,300 na yun is ibabawas mo doon yung medical na 900. So yung iba, saka mo yung babayaran kapag talaga mayroon ka ng employer. So yun ang unang-unang magagastos mo, yung medical mo. Tapos, patapos mo mapamedical, gagawa kayo ng video. Bibigyan ko kayo ng sample ng video na ginagawa namin noon. Ito. Good day, Madam and Sir. My name is Daphne Nagaran, 32 years old. I am a single with live-in partner. I have 1 child, 11 years old. I am a high school graduate. Why do you want to work in Hong Kong?
I want to work in Hong Kong for my family needs and for my future of my son. So, ayun, napanood nyo na yung video. So, doon, ang nag-interview sa inyo is yung nagtatrabaho lang din sa agency. Yung sir namin. So, yung sir namin, nag-interview sa amin, sasabihin na, would you describe yourself? Tapos, ayun, papakilala namin sa sarili namin kung ano yung itatanong ni sir, yun lang din ang sagot mo. Kung ano itatanong niya ulit, yun lang din ang sasagot mo. Pero dapat tuloy-tuloy yun. Kasi hanggat hindi mo tuloy-tuloy na sinasagot yun, magti-take two ka hanggang medyo ma-perfect mo. Pero habang nagsasalita ka, kailangan yung aura mo is parang nakangiti pa rin. Kasi yun ang ipapakita nila sa mga employer. Kunwari, may pupunta na employer dun sa brokers, sa agency, yung mga video natin, yun ang ipapakita nila. Dun ang pagpipilian nila kung sino yung gusto nila. Sa dami ba naman namin na ginawa ng video, so swertihan kung ikaw ay mapipili agad. Kung mapili ka, tatawag yun sa WhatsApp mo. Kaya dapat laging naka-online ang WhatsApp mo. At nag-download ka ng WhatsApp mo. At laging naka-online yung WhatsApp mo para pag tumawag yung employer mo, sa minsan, kadalasan ng employer tumatawag ng hapon. Kaya pagka, or tanghali, pag tumawag sa sayo, ayun, mag-ready-ready ka na ng mga isasagot mo sa kanya. Kung ano rin naman yung mga tinanong ni sir doon sa mga video, minsan yun din ang sinasagot ng employer. Tapos sasabihin niya, describe yourself, ganun din. Tapos, ano naging trabaho mo, saan ka nagtrabaho, tapos anong karanasan mo, naranasan ka ba sa bata, tapos okay lang ba sa'yo, ganito yung trabaho mo, okay lang ba na ganito, okay lang ba na ganon. So, meron din siya yung tanong, tapos, sure, ikaw mismo din, pwede ka rin magtanong sa kanya kasi tatanong niya sa'yo na, may gusto ka rin ba itanong sa akin? Kapag natanggap ka na, sinabi na ng agency ng brokers mo, or sinabi na ng agency mo na, okay, hired ka na, ayun na, umpisa na yun. Tuloy-tuloy na yung proseso nun. Papapidus ka na, iuuwa ka na, tapos waiting ka na sa visa, tapos waiting ka na sa ticket, tapos paalis ka na. So, depende pa rin yung pag-alis mo. May karamihan, umaabos ng halos 2 buwan. Pag natanggap ka ng employer, halos 2 buwan mo rin naantayin yung proseso ng lahat-lahat. Pero, kapag first timer ka, kailangan mo muna ng may training. Yung training na yan sa TESDA yan. Ngayon, depende, pwede kang humingi ng suggestion sa agency mo kung saan madali or mas mura pag training. Kasi medyo may kamahalan. Unlike kapag may ex-abroad ka na, mas madali, hindi mo na kailangan dumaan sa training. Yung mga first timer, dadaan talaga sa training. May 1 week, 3 days, kaya lang, syempre, may pera din yon pag nag-training ka. Unlike sa ex-abroad, wala na, hindi na kailangan gumastos nun kasi kukuha na lang yan sa uwan ng parang record nung previous na experience. So ngayon, kailangan bago ka mag-apply, kumpleto ka muna ng mga requirements mo. So, bibigay naman sa iyo yung list ng agency kung ano mga dapat mo pang kukunin kapag may kulang ka pa. Dapat makompleto mo na yun bago ka matanggap at magkaroon ng employer. At yun lang ang madali lang kapag swerte-swertehan lang din kapag napili ka agad at may tumawag agad sa'yo. Minsan nga may tumawag sa akin pero hindi ko na nasagot kasi nga may ginagawa ko. Kapag in-interview ka ng employer mo, always smile pa rin ha. Hindi mawawala sa'yo dapat ang smile. Tapos, yung buhok mo, dapat medyo maayos. Tapos, mas gusto nila yung maiksing buhok. Ayaw nila ng mahaba. At required naman ng agency namin na bago ka makaalis, kailangan paputol mo talaga ng buhok. Hanggang dito. So, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. At marami pa tayong pag-uusapan. At magtutur-tour din ako dito sa Hong Kong. At good luck guys sa mag-apply sa Hong Kong. So, suggest ko sa inyo, mas better sa agency na lang muna. Mag-agency kayo, no? Compare dun sa mga direct dahil maraming scam ngayon sa direct. So, aware lang. So, yun. Thank you. Thank you for watching.